Muling ipinagpatuloy ang budget hearing na isinasagawa ng Sangguniang Panlunsod. Ika-9 ng Pebrero na unang sumalang ang General Services Officer na si Eduardo Magno at Murita Fernandez. Nagkakahalaga ng 5,233,117 pesos and 21 centavos ang proposed budget ng GSO para sa taong 2011. Kontra sa 2010 expenditure nito na 2,809,113 pesos and 18 centavos lamang. Dahil in charge ang GSO sa mga supplies ng mga departamento, hiningan na rin ang paliwanag ni Councilor Chito Samson ng GSO ukol sa natuklasang overpriced na pagbili ng mga gamit sa feeding program ng syudad. Saka ito, pinacheck ko pa itong Zurich General Merchandise dahil sa aming barangay ito. Ang negosyo pala nito, school and office supplies, ay bakit nagsusupply ng pagkain ngayon to? Hindi nyo pa ba, hindi nyo chine-check yung mga nagbibid sa, ano nyo? Sa pag may bidding kayo? Dapat i-check nyo yan. Napo na rin ng konseho ang umano'y maling sistemang ipinapatupad sa bidding process ng lungsod kung saan miyembro dito ang GSO. Hindi maganda, di ba? Ang setup, kayo nang nag-judge, kayo pa ang bibili. So I just want to correct that, siguro. Maging ang kalagayan ng mga sasakyan na iniimbentaryo ng tanggapan ay inalam na rin ng konseho. Yung Komatsu bulldozer ay pinurchase po noong April 12, 2010, amounting to 7,998,000. 7,998,000. Okay. Ano po ito? Brand new or second hand? Recondition po. Since it is recondition, Sir Ed Magno, di po ba overpricing po yung 8 million? I think it is much better that we talk with Engineer Jiang this afternoon. Yung may technical know-how tungkol sa mga trucks, bulldozer. Okay. Yung mechanical engineer siguro, I can see that the GSO cannot answer the question. At dahil dating nagpapahiram ng tents ang syudad, inalam na rin ng GSO kung pinapahiram pa ba ito sa publiko. Sa GSO, sila pa rin na nagme-maintain ng mga tents, ano po? Mga tolda. Yes, sir. Sa inyo rin hihiram, Yes, pagka mga sa bangang barangay. Meron ba kayo na-allocate na budget para sa mga repair and maintenance nun? So para isinama na po namin doon sa maintenance po namin. Maging ang mga tents na ginamit ng Bangus Festival kung saan chairman ng vice-alkalde ay sinita ng isa sa miyembro ng konseho. Tapos tanong ko rin kung, Madam Chair, dun sa with regards to tents also, kasi malapit na po yung ating Bangus Festival. So, nag-iisip po kami dahil na, as far as I know, meron po tayong mga tents na ginamit last Bangus Festival. Na kanino po yun? Nasa inyo po ba? Nasa GSO po ba yun? Can I answer that? Alam ko, wala kayo nun eh. As the chair of the Bangus Festival, so that everybody will know, para walang doubt, yung tents po ay sa CSI. Pinahiram lang namin. Thank you. Wala yan kay Ed Magno. Kawawa naman siya. Thank you, Madam Chair. Kasi nagpa-plan na po kami. Wala sa kanya. Sa amin yun eh, sa amin. Wala akong charge sa gobyerno. Libre. Dito na rin lumabas ang 17 unserviceable na equipment at mga sasakyan ng lungsod na ibinenta. May idea ba kayo kung mga ilang kilo yung yung nasa lot 2, yung sa 17 items na yun, saka yung sa Draga lang, if ever may idea kayo mga ilang kilo yun? Nakalagay po rito sa report, sir. By tons. By tons, yeah. Just for the information of the body here, ano, last December, kung na-eventa nyo last December yon, I think, kasi nagtanong din ako magkano yung presyo ng bakal kasi may maraming scrap dun sa amin. I believe 16 pesos per kilo ng last December ang scrap iron noon. So if ever, sa 10 tons pa lang, that is 10,000 kilos times 16 pesos, that is already 1.6 million. And ibenta lang natin ito na 967. 200,000 kilos. So that is 200,000 kilos. I-times natin sa, sabihin natin 15 kahit 15 pesos na lang. So, we will come up maybe around 3 million pesos. 3 million pesos? Apo. 3 million pesos para sa per kilo lang na presyo niya. Pero sa if ever doon sa mga per kilo na yon, siguro doon sa mga kukuha, no, meron pa mga serviceable parts doon, pwede pa rin ibenta rin yun na mas mahal. So,
Maging ang kondisyon ng dredging machine na binili nung panahon ng kasalukuyang administrasyon na nagkakahalaga ng mahigit 37 million pesos ay inusisa sa GSO, lalo't nang hiram pa ang lungsod ng dredging machine sa provincial government para sa pagdadraga ng ilog. Sa pagharap naman ni Engineer Yang ng City Engineering Office, binigyang linaw nito ang issue. There were reports before na may butas po. Pero based on our findings, kasi po dahil sa river condition ng city, yung corrosion po ang nangyayari. Isa pong reason. So, it is possible na parang yung mga ship na nakikita natin, yung mga barko. Kasi nakikita ko rin, one time yung sa barko, ini-scrape nila yung mga kalawang. So, may possibility na makakalawang din ang dredging. Yes. Yes. Dahil very salty po ang water natin, hindi po talagang maiwasan ng mga corrosion po. Aminado rin ito na maging ang bagong dredging machine ay madalas masira, kaya hindi tuloy-tuloy na nagagamit. Sinagot na rin niya ang mga katanungan sa sirang bulldozer at halaga kung ito ipagagawa. So how much estimate on your part, how much will it cost? I think it will cost more than 100,000. Wala lang pala po. Pwede ko malaman kung si Sir Teddy Villamil ay nakikipag-coordinate sa inyo regarding dito sa problema ng bulldozer, problema ng tubig? Yes, ma'am, nakikipag-coordinate si Sir Villamil. During last part of 2010, we were closely coordinated with Teddy Villamil during yung lalong nasira mga yung bulldozer. Ni-inspect na namin doon sa site. Kaso lately na po, wala na pong advice sa kanya. So wala lang coordination? Yes. At dahil madalas na masiraan ang mga sasakyan at heavy equipment, suwestyon na rin ni Yang na gawing centralize ang pagre-repair sa motor pool center na hawak ng engineering upang mas mapabilis ang operasyon lalo't mas kompleto sila ng gamit. Pinaunlakan rin ng Land Bank of the Philippines ang paanyaya ng SP upang bigyang linaw ang kasalukuyang loan ng syudad sa naturang bangko. For this year, for the Malingas public market, you are estimated to pay us in the total amortization amount of, for a principal payment of 25,595,170 and a pre-computed interest of estimated at 12 million. So total of total amortization to be paid by the city for the Malingas public market would be 37,634,623.44 using the 6% per annum interest rate, sir. And for the remaining for the other project, we only need to pay us at 3,966,776.12. So for both projects, sir, that the total amortization, principal and interest to be paid by the city government of Dagupan to Land Bank would be 41,601,000, sir. At dahil dumadaan sa Land Bank ang sweldo ng mga empleyado ng lungsod, dilinaw na rin ang konseho kung apektado nga bang sweldo ng mga ito dahil sa di pa na ipapasang budget. Land Bank is servicing the city of Dagupan. We have a MOA on the ATM payroll servicing for all permanent employees and also the consultants. We have this time we have an ongoing opening of ATM accounts for the emergency workers, ma'am, and it's still ongoing. We started distributing today part of the emergency workers ATM cards. Hopefully we could finish it within the month. Actually, marami pong nagtatanong
ang sinasabi kasing cost, hindi ng sweldo, this because of this budget hearing. But from your end, it's just a little inconvenience na nangyari dahil po for the improvement of your ATM. Am I correct, Madam? We hope that we could give the best service to the city of Dagupan, and we're trying our best to give the best service that we can.